Hello Alphanatics and welcome once again to my YouTube channel. Today, one interesting topic I'm going to share with you about OFWs here in Dubai. But before that, be sure to click first the subscribe button and the notification bell. Okay? Now guys, today I'm going to share with you a topic kung paano ba kumita ng extra income ang mga OFWs dito sa Dubai. First is a very common one, which is lending. Well guys, ang unang paraan po kung paano kumita ng extra income ang mga OFWs dito sa Dubai is yung nagpapautang sila. Kahit nasaan naman siguro, kahit sa Philippines. So dito din sa Dubai, yung ibang mga Filipinos, although meron na silang mga regular work, aside from the regular work, ay para kumita sila ng additional is yung nagpapautang sila. Well, dito sa Dubai, hindi naman talaga allowed yung nagpapautang ka. Especially pag kinukuha mo yung passport or yung ATM mo. Pero maybe dahil sa tindi ng pangangailangan, so mapipilitan kang isangla yung passport mo at saka yung ATM mo. But of course, the agreement is just going to be secret or private between you na yung nung nangutang at yung nagpapautang. So meron din dito po yun sa Dubai, yung Filipinos na nagpapautang sa kapwa na rin Filipinos. And also, meron po ditong mga Filipinos na tumatanggap ng prenda or sangla. So meaning to say, like for example, may mga Filipinos kailangan nila ng pera at meron silang mga alahas. So pwede nilang isangla sa kapwa din Pilipino. So meron mga Pilipinong tumatanggap ng mga prenda at saka sangla, either resibo or most commonly is yung mga alahas po or jewelries. Then the next way kung paano kumita ang mga Filipinos dito sa Dubai ng extra income is sila nagpapaupa sila. So meaning to say, kumukuha sila ng isang flat or isang villa. Bale, nirerentahan nila ng for 1 year. At yung kumuha ng whole flat for 1 year is a part of the flat or a part of the house na kinukuha nila is gagawin nilang small partitions, at yung small partitions ay ipaparenta nila. Because small partitions, pwede din nilang ipapa bed space. Ang bed space dito is sa lower is maybe 600 or 700 dirhams, at saka yung upper is maybe 500 or 600 dirhams. I'm talking about double deck. So kung meron kang double deck, usually ang rental fee niyan is sa lower deck is 600 to 700, and the upper deck is maybe 500 to 600. Then another option po, kukuha ka ng isang flat, like for example 1 bedroom hall. Yung bedroom pwede mong gagamitin as your bedroom.
I mean, as your room now. Now, yung hall naman, pwede mo siyang gagawin into small partitions. Ang partition naman dito is, will have a range of 800 for single, and for couple partition, they said, they're calling it couple partition kung may kasama ka, may partner ka. You can have it also for 1,200. So, yan po. Yung ibang mga Pilipinas dito sa Dubai is nagpapaupa po sila. Aside from their normal income sa work nila, is kukuha sila ng isang flat para ipapaupa sa iba na rin, sa ibang mga Pilipino rin. Kasi dito sa Dubai, actually once you are hired, normally the companies will give you free accommodation. That's usually part of the salary package. But meron din mga companies, they're giving leave-out allowance. So, yung mga staff or employees who were given leave-out allowance, so they have to look for yung maupahan nila. So, dito na yung pumapasok yung income, second extra income ng mga Filipinos dito sa Dubai. The third way kung paano kumita ng extra income ang mga Filipinos dito sa Dubai is also a very common way, which is nagtitinda ng mga pagkain or ng mga kakanin. Marami dito sa marami dito sa Dubai, especially now na we are on pandemic, yung ibang mga companies hindi pa rin nakakabalik sa operations. So, yung ibang mga Filipinos who were affected of the pandemic ay nagtitinda na lang muna sila ng mga pagkain or mga kakanin. Mga pagkain like, for example, Filipino foods, yung pansit, humba, fritada, maybe they're nilalagay nila sa maliliit na lalagyan, and that is for maybe 10 to 12 dirhams per maliit na lalagyan. Gumagawa din sila or nagtitinda din sila ng mga biko, yung mga suman, mga bibingka, or any type of kakanin like cassava cake and whatever is there. Meron din may mga minatamis din. So that is the third way of paano kumita ng extra income yung mga Filipinos dito sa Dubai. And the fourth way kung paano kumita ng extra income ang mga Filipinos dito sa Dubai is nagpapa-part-time sila. Meaning to say, aside from their regular work, on Fridays, usually kasi dito yung mga office Fridays, ang mga ibang Pilipinos ay nagpa-part-time like waiters. May mga big events, like for example, may mga big events po sa labas. So, kailangan nila ng additional people, additional staff for that particular event. So, yung ibang mga companies kumukuha ng mga part-timers. Pero, hindi po yan ganun ka-easy. Kasi meron silang nire-require na, I'm talking about big events na part-time ha. Meron silang nire-require na no objection certificate na makukuha mo sa employer mo, certifying na hindi sila nag-o-object na magpa-part-time ka sa ibang companies. And aside from that, yung part-time po, meron din nagpa-part-time na naglilinis ng bahay. Kasi most of the other nationalities here, they really admire how Filipinos clean. Bali, malinis naman talaga ang mga Pilipino pag maglilinis ng bahay. Maaasahan mo talaga ang mga Filipinos. So, that's why yung ibang mga nationalities prefer to look for Filipinos to clean their house as part-time lang po, hindi po siya regular. And guys, another way also kung paano kumita ng extra
ang mga Filipinos dito sa Dubai is nagpapa-car lift sila. Meaning to say, may mga Filipinos dito na may mga own cars. So, para matulungan sila sa maybe sa monthly amortization ng car na kinuha nila or niloan nila sa bank or niloan nila sa mga car industries, companies, is pag Friday or maybe after work, nagkaka-car lift sila. Kasi may mga Filipinos kasi dito na instead of riding a taxi every day, mas nakaka-save sila kung nagpapa-car lift sila. So, yung mga ibang Filipinos na may mga sasakyan, pwede silang i-hire ng mga ibang Filipinos na parang gagawin silang transport. So, magbabayad sila ng either 300 dirhams from the range of 250 to 300 dirhams per month. So, if you convert it to peso, malaki na rin yun. Like, the 300 dirhams times 14 pesos. Kasi usually yun naman talaga ang range ng rate sa exchange from dirhams to pesos. So, yun po, Alphanatics, yun po ang mga pamamaraan kung paano kumita ng extra income ang mga Filipinos dito sa Dubai. So, yung sinasabi nilang ang tawag dito, hindi po nakakahiyang mag-extra income. Basta po, hindi ka nagnanakaw, basta po, pinagpawisan mo yung perang nakukuha mo sa pag-extra income mo. So, that's all for today, Alphanatics. Hope nakaka-share na naman ako sa iyo ng interesting info or topic about Filipinos here in Dubai. So, once again, don't forget to subscribe on my YouTube channel by clicking the subscribe button and the notification bell. So, thank you guys for staying with me for this episode. I hope you enjoy with our interesting topic today. So once again, thank you so much and have a good day.